Magandang umaga po sa inyong lahat. Iba ba yung boses ko? Hindi naman. Okay. Sige. Um, Dun sa mga nanonood na lang po nito gamit ang recording, sana ay basahin nyo ang Luke 7 verse 36 to 50. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay Simon, the Judgmental Pharisee. Hindi ko po alam kung naakusahan na kayo ng pagiging judgmental o kaya naman ay kung meron na kayong nasabihan na napaka-judgmental naman ng taong ito. May mga pagkakataon pong hinahatulan natin ang future ng isang tao batay sa kanyang nakaraan. Diba? Nako, si Boy Dila, walang mararating yan sa buhay. Walang tatanggap na kumpanya dyan sa taong yan. Diba? Yan yung mga maririnig natin dahil doon sa nakaraang ginawa niya. At yan pong paghatol batay sa nakaraang ginawa ng isang tao ay ginawa ng ikatlong pariseyo na inaaral natin. Gayunpaman, mali po ba talaga ang mag-judge o humatol? Narinig nyo na po yung mga katagang napaka-judgmental mo naman, sabi ng iba. At i-quote nila yung Matthew chapter 7, verse 1. Ang sabi po doon, do not judge or you too will be judged. So masama po ba talagang humatol? O may tama bang paraan para gawin ito? Sa magang ito, makikita po natin ang maling halimbawa ng paghatol na ginawa ng karakter na ating pinag-aaralan. Siya po ay si Simon na Pariseo at ituturo niya sa atin ang katotohanan na nagsasabing ang maling paghatol ay kung hindi natin nakikita ang ating sarili sa ating paghatol. Ulitin ko po. Ang maling paghatol ay kung hindi natin nakikita ang ating sarili sa ating paghatol. Doon po sa pinasa ng kapatid na Ayin ay nakita natin na ang Panginoong Hesus ay dumalo sa isang party kung saan siya po ay inimbitahan doon. Guest po siya sa party na yon. At ang host nito ay si Simon o Simon, ang karakter na ating inaaral sa umagang ito. At may tatlo po tayong katotohanang makikita para suportahan yung ating nakita kanina o narinig na ang maling paghatol ay kung hindi natin nakikita ang ating sarili doon sa ating paghatol. Una, doon po sa binasa ng kapatid kanina, makikita natin ang katotohanan na ang Panginoong Hesus ay para sa lahat. Jesus is for everybody. Nakita po natin na inimbitahan, okay na. Nakita po natin na inimbitahan si Jesus na mag-dinner, kasama si Simon. At para bang gustong gawin ni Simon dito na i-align ang kanyang sarili sa Panginoong Jesus. Kasi ito yung great teacher, no? Basahin ko po sa inyo ang 2 Timothy chapter 3 verse 5. Isa po ito sa mga makikita natin na ginagawa ni Simon. Isa siyang Pariseo. Ang mga Pariseo po ay kilala sa pagiging marunong sa kautusan at sa pagkilos na tila ba parang banal. Sabi po sa 2 Timothy 3 verse 5, ito daw po ang isang klase ng tao na makikita sa mga huling araw. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. So may mga tao daw na outwardly nakikita mo silang religious o makadiyos. Pero ang totoo, walang kapangyarihan ang Diyos talaga sa buhay nila. Kumbaga, panglabas lang yung kanilang pagiging makadiyos. O kaya naman ay para lang makita ng ibang tao. Pero pag wala nang nakakakita, hindi talaga totoo yung pagiging makadiyos nila. Tinanggap po ng Panginoong Hesus itong imbitasyon na ito. Kaya makikita natin no, na ang Panginoong Hesus po ay tumatanggap ng imbitasyon kahit ano pang klase ng tao ka. Tumanggap po siya ng imbitasyon mula sa isang publikano, si Levi, si Mateo. Tumanggap po siya ng imbitasyon sa iba pang mga makasalanan at dito makikita po natin na tumanggap siya ng imbitasyon mula sa isang Pariseo, sa isang religious leader.
Minsan iniisip po natin na ang nangangailangan lang ng gospel ng Panginoong Hesus ay yung mga masasamang tao o yung mga hindi relihiyoso. Hindi po yun tama. Sa kabilang banda, may mga tao din po na hindi sinesharean ng mabuting balita yung mga taong halimbawa ay puno ng tattoo sa katawan o kaya naman ay mga ex-convict. Ang Panginoong Hesus po ay kailangan ng lahat ng tao. Kriminal man o banal, mayaman man o mahirap, straight o hindi, babae man o lalaki. Hindi po natin pwedeng ikahon ng ating Panginoon sa isang grupo lang ng tao. Ikalawang matututunan po natin dito sa tagpong ito ay kung ikaw ay hahatol, huwag mong kakalimutan ng iyong sarili. Kung ikaw ay hahatol, huwag kalimutan ang iyong sarili. Doon po sa binasa natin, hinatulan niya ang babae at hindi lang yung babae, pati po ang Panginoong Hesus. Hinatulan din niya. Paano niya po hinatulan yung babae? Sabi niya, she is a sinner. Isa siyang makasalanan. Pero si Simon the Pharisee, hindi niya po masabing, I am also a sinner. Napakabilis niyang gamitin yon para sa ibang tao, pero hindi niya masabi o mabanggit para sa kanyang sarili. Yung kwento pong talinghaga ng Panginoon o parable ay nagbibigay diin sa kung gaano kaalam ng isang tao yung pagiging makasalanan niya at hindi po sa kung gaano karami ang kasalanang ginawa ng isang tao. It's not with the amount of sin, but with the awareness of sin in his heart. Aware po yung babae na siya ay makasalanan. Pero si Simon na Pariseo, hindi niya nakikita yung problema niya. Gaano po ba karaming kasalanan ang dapat gawin ng isang tao bago siya matawag na makasalanan? Gaano po kagrabing kasalanan ang dapat niyang magawa para matawag siyang makasalanan? Si Simon po na isang Pariseo at ang babaeng ito sa kwento na binasa ay parehong makasalanan. Yung isa, alam ng lahat ang kasalanan niya. Pero yung isa naman, tinatago niya yung mga kasalanan niya. Pero parehas po silang baon sa utang at hindi mabayaran yung mga kasalanan nila. Ganun pa man, malinaw po na yung babae lang ang naiintindihan ng katotohanan yun. Ang nakita lang po ni Simon ay yung nakaraan nung babae na tinawag, yung nakaraan lang nung babae na tinawag niya makasalanan ang nakita niya. Pero ang nakita ng Panginoong Hesus ay ang puso ng babae at yung future niya mula nang magsisi siya sa pagiging makasalanan niya. Maliban po sa paghatol niya sa babae, gaya ng nasabi ko kanina, hinatulan niya rin ang Panginoong Hesus. Sa anong paraan po niya ito ginawa? Doon po kasi sa Luke 7 verse 16, sinasabi po ng mga tao na great prophet ang Panginoong Hesus. Kaya naman inimbitahan niya ang Panginoon. Sa Luke 7 verse 16, mababasa niyo po 'yan. Ang sinasabi ng mga tao ay dakilang propeta ang Panginoong Hesus. Sabi po dito sa aking salin, kinilabutan ang mga tao at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, inalala tayo ng Diyos, isinugo niya sa atin ang isang dakilang propeta. At sa mga susunod na pangyayari, makikita na po natin na inimbitahan siya ni Simon the Pharisee. Pero sa nakita niya na hindi pagbawal ng Panginoong Hesus sa ginagawa ng babaeng tinawag niyang makasalanan, mukhang pekeng propeta yata itong naimbitahan ko. Kasi kung propeta talaga ito, alam niya makasalanan yung humahawak sa kanya at hindi niya dapat ipagawa yun dun sa babae. So, sa tingin niya, fake, fraud, peke, the propeta, ang Panginoong Hesus. Pero pinatunayan ng Panginoon na mali ang iniisip niya sa pamamagitan ng pagbasa ng isipan niya.
Mga kapatid, totoong hindi po tayo dapat humatol. Pero yun ay kung ang problema natin ay hindi natin napapansin. Sabi po sa Matthew 7, basahin natin ang buo yung ginagamit ng ibang tao. Matthew 7 verse 1 to 5, ang sabi po, huwag ninyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan. Sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ang inyong kapwa ay ganoon din kayo huhusgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata, nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Doon po sa verse 5, kung maaalis na natin ang puwing natin, doon po natin pwedeng matulungan ang iba na alisin ang puwing nila. Ayon po sa Panginoong Hesus, ito ang tamang paraan ng paghatol. Pagdating po kasi sa usaping judgment, ang madalas lang na kinokota yung Matthew 7. At nakakalimutan ng iba yung sinabi ng Panginoong Hesus sa John 7. Sa John 7 verse 24, sinabi po ng Panginoong Hesus ang tamang paraan ng paghatol. John 7:24, ang sabi po ng Panginoon, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita nyo, kundi suriin nyong mabuti para malaman nyo ang tama. Sinabi po ba ng Panginoong Hesus na absolutely huwag kang hahatol? Hindi. Meron pong tamang paraan ng paghatol at ang hindi natin dapat gawin ay yung maling paraan ng paghatol na ipinakita sa atin ni Simon na Pariseo. Ang paghatol po natin ay hindi dapat nakasalalay sa mga bagay na nakikita lang, kundi alamin talaga natin kung ano ang totoo at kung ano ang tama. Huwag kang hahatol kung hindi mo alam kung bakit ginagawa yon ng isang tao. Huwag kang hahatol kung hindi mo alam ang hirap na pinagdadaanan niya dahil pag ikaw na ang dumanas nun, mas malala pa ang gagawin mo. Yan po ang paalala sa atin. Ikalawang paalala sa atin dito sa storya ni Simon na Pariseo, na kung tayo ay hahatol, huwag nating kakalimutan ang ating sarili. Ikatlo at panghuli na katotohanan na matututunan natin dito sa tagpong ito. Siguraduhin po nating maayos ang relasyon natin sa Panginoon bago natin hatulan ang iba. Ulitin ko po, siguraduhin nating maayos ang relasyon natin sa Panginoon bago natin hatulan ang iba. Nabasa po natin kung paano winelcome ni Simon ang Panginoon. Ngayon, hindi po natin dapat sabihin na sinasadya ni Simon na bastusin ang Panginoong Hesus. Actually, kita nga po natin ang pagrespeto niya sa Panginoon. Una, dun sa kanyang pag-imbita sa Panginoong Hesus. At ikalawa, dun sa verse 40 ay ang pagtawag niya sa Panginoon na teacher o guro. Ang problema lang po dito ay nangibabaw yung pagkakaiba ni Simon at nung babaeng tinawag niya na makasalanan dahil dun sa actions na ginawa nung babae na kung hindi man ginawa ni Simon ay nahigitan ng babae yung kanyang ginawa. Sabi ng Panginoong Hesus, di mo man hinugasan yung paa ko. Di mo man ako binati ng halik. Pero itong babaeng ito, yung mga bagay na yun ay higit pa sa inaasahan ng kanyang ginawa. Ang bawat isa po sa atin, lalo na ang mga mananampalataya, ay may pagkakataon na ma-enjoy ang fellowship with the Lord. Ang tanong, sinasamantala po ba natin ang pagkakataon na ito? O kontento na po tayo na isipin na tayo ay papunta na ng langit at wala na tayong pakialam kung magkikipag-fellowship man tayo sa Panginoon o hindi. Nakakalungkot po kung tayong mga mananampalataya ay hinahatulan yung mga may maling paniniwala kapag nananalangin sila sa maling paraan o kaya naman ay kung nananalangin sila sa maling Diyos. Pero tayo ba, kumusta ang pananalangin natin? Yes, mali nga yung Diyos na kanilang kinakausap o kaya naman ay kinakausap nila siya sa maling paraan. Pero baka tayo mismo hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos.
Napakaganda po ng imbitasyon ng Panginoong Jesus sa mga mananampalataya sa Revelations 3 verse 20. Ang sabi po ng ating Panginoon, ito po ay paanyaya niya sa iglesia. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Revelations chapter 3 verse 20. Yan po ay paalala o paanyaya ng Panginoong Jesus dun sa iglesia sa Laodicea. Ang Panginoong Jesus ay nag-iimbita sa bawat mananampalataya sa ating iglesia na makipag-fellowship tayo sa Kanya, na i-enjoy natin itong fellowship natin with the Lord. At sana hindi po natin sayangin yung pagkakataon na yan. Dahil kung hindi po natin yun pinapahalagahan, wala tayong magandang fellowship with our Savior, napakahirap pong humatol sa ibang tao. Ang huling paalala po sa atin, siguraduhin nating maayos ang relasyon natin sa Panginoon bago natin hatulan ang iba. Gusto ko pong magwakas sa pamamagitan ng isang storya na nakwento ni Harry Ironside. Tungkol po sa isang lalaking sumakay doon sa isang transatlantic ocean liner. Parang barko po ito. Nung nakita niya yung makakasama niya doon sa cabin, doon sa paglalakbay niya, sa palagay niya, hindi mapagkakatiwalaan itong taong ito. So ano po ang ginawa niya? Pumunta siya doon sa staff na pwedeng pag-iwanan ng mga mahahalagang gamit. Sabi niya, hindi ako mapalagay doon sa makakasama ko sa cabin. Kaya gusto kong iwan itong mga mahalagang gamit ko sa iyo. Sinabi po nung tagapag-ingat na okay lang at siya ang bahala doon sa mga gamit na iiwan nitong taong ito. At wala daw siyang dapat ipag-alala kasi nag-iwan din ng mga mahalagang gamit yung makakasama niya sa cabin sa parehong dahilan. Mukha din daw kasi siyang hindi mapagkakatiwalaan. Mag-iingat po tayo sa ating paghatol. Hindi po masamang humatol. Pero siguraduhin nating malinaw tayong nakakakita bago natin gawin yung paghatol na yon. Ang maling paghatol ay kung hindi natin nakikita ang ating sarili sa ating ginagawang paghatol. Magandang umaga po sa inyong lahat. Baunin po natin ang salita ng Diyos na narinig natin sa umagang ito.